Grabe naman mga kababayan, ang Kongreso, katatapos lamang ng eleksyon, ang hirit ay amyandahan ang konstitusyon na babaan ang age requirement ng mga kandidatong lalaban pagka-presidente at vice-presidente. Nasapit tayo ng flood control. Nasapit tayo ng flood control pero ang nasa isip nila ay eleksyon. At kung matatandaan yung mga kababayan, ito rin yung hirit ni Tito Sotto na mababaan ang gulang ng mga tatakbong presidente at vice president. So ito yung ng House of Representatives, yung ipinasa nila na resolution of both houses number 2. Yan ang 20th Congress mga kababayan. Ito yung gusto nilang pababain yung edad ng mga tatakbong politiko sa pagka-presidente at saka vice president. Instead na 40 years old, magiging 35 years old. Ito mga kababayan. Section 1, Amendment to Article 6, Section 3, no person shall be a senator unless he is a natural born of the Philippines and on the day of the election at least 30 years of age, able to read, write, and a registered voter, a resident of the Philippines for not less than 2 years, immediately preceding the day of the election. Tapos dito naman sa section 2, no person may be elected president unless he is a natural born citizen of the Philippines, a registered voter, able to read and write, at least 35 years of age on the day of the election, and a resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding such election. At yung section 3 nila mga kababayan, no person may be elected vice president unless he possesses the same qualification as those of the president. So, iyan mga kababayan ang gustong amyendahan ng 20th Congress sa House of Representatives. Gusto nila yung senator, yung mga 30 years old ay pwede nang maging senator as long na marunong kang magbasa, magsulat, Filipino citizen, at nakatira sa Pilipinas at least 2 years. Tapos yung presidente at vice president 35 years old, marunong magbasa, magsulat, at citizen ng Pilipinas ng 10 years. So binabaan. Pero para sa akin mga kababayan, bakit di natin dagdagan yung kwalifikasyon instead na bawasan? Katulad ng nakapagtapos ng pag-aaral, with postgraduate, nagmasteral, nagdoctorate, kailangan may 15 years na experience. Di ba kailangan natin sa Department of Justice, hinahanap doon yung 15 years of experience. Siguro valid naman yun, idagdag natin sa vice president at saka president, ganun din sa senator. Tapos with NBI at saka may drug test na nagpapakita na negative sila bago sila matanggap na kandidato na magsilbi para sa bansa. Naku po. Kaya ba laging pinapaputok ang pangalan ni Vico Sotto dahil nais na ni Tito Sotto na patakbuhin ang kanyang pamangkin mga kababayan? Si Vico Sotto, mayor ng Pasig since 2019. So last term na niya. After 3 years, 39 years old pa lang siya. So pagdating ng presidential election 2028, hindi pa rin siya pasado kasi nga ang kailangan 40 years old. Kaya ang ginagawa nila ngayon, gusto nila yung 40 years old gawing 35
para pasok na pasok si Vico Soto. Napakalakas ng ni Sara Duterte, mga kababayan. Siya yung talagang nasa puso ng mga tao. Ramdam ko yun. So, malaking laro pag kinalaban si Sara Duterte. Kaya kung matalino ka na politiko, huwag kang sumabay sa kanya. Huwag mong pilitin kasi andun sa kanya yung tapang, talino, integrity, nakikita sa kanya ng tao, malasakit sa bayan, nakikita ng tao yun sa kanya. Tapos abogada pa, lahat yung kwalifikasyon ng magiging presidente na kailangan ng Pilipinas ay nasa kanya. Kasi nakita nyo naman, mga kababayan, mas matapang pa sa ama. Yung ama niya, di ba, minahal siya ng taong bayan dahil doon sa tapang at malasakit na nakita nila sa ama niya. How much more kay Sara Duterte? Grabe. Mas to sa ama niya. Mas matapang. Kung nandun ka sa poder niya, ipaglalaban ka niya. Kaya nakikita ng maraming Pilipino na ipaglalaban niya yung kabutihan para sa ating bansa. Don't dream too much. Baka matulad kayo kaya Isko Moreno na in just 3 years, dahil putok na putok yung pangalan niya sa social media, ay nagahol, lumaban na pagka-presidente. Ang outcome, talo. At sabi niya, masakit ang matalo. Maraming nagsasabi na si Vico Soto ay hidden agenda ni Bangag na lalaban na presidente. But for me, I don't think so na pwede na siyang pambato sa pagka-presidente. Doon sa Tangery survey na pinapakita nila, kasi siya yung pinakadikit doon sa dalawang pinakamataas. Kasi yung pinakamataas si Sara Duterte, pangalawa si Vico Soto. Kaya ngayon, idinidikit. I think it's too early. Siguro pang Pasig lang muna siya. Last term niya ngayon, pwede siyang lumaban na senador or congressman. Pero pagka-presidente, wala naman ako masasabi kay Vico. Pero pag lalaban siya ng presidente, hindi pa hinog. Kumbaga, magulang pa. Kasi nga, tulad ng nasabi ko na kanina, like Mayor Isko, sa sobrang pagmamadali, ayun, sayang yung mga effort niya sa Maynila, nang iniwan niya, nawala lahat yon. Kaya for me, gusto ko na nasa tamang gulang yung magiging presidente at vice president, kasi hindi po laro ang bansa natin. Dapat okay na ako dun sa 40 years old, pero dapat nakapagtapos ng pag-aaral, hindi drop out. Yun, ulitin ko hindi drop out. Tingnan niyo si Tatay Digong, prosecutor. Nung naging presidente natin siya, di ba, ang ganda. Napakaayos ng ating bansa. O yung sumunod, drop out. Anong nangyari? Para sa akin, mga kababayan, may mga nakikita akong disadvantages pag masyadong bata ang magiging presidente o vice-presidente ng Pilipinas. Una, kulang sa karanasan. Kailangang ma-experience niya muna yung sapat na panahon upang sa ganun, mga kababayan, ay paghahanda na rin niya ito sa pamumuno at pamamahala. Naniniwala din ako na ang mga batang presidente ay limitado yung kaalaman. Hindi siya pamilyar sa mga complex na issue ng pamahalaan. At para sa akin, ang batang presidente ay impulsive to decide. Mga mas bata, mas emotional, na maaring maka-apekto sa kanilang pagdidesisyon para makapag-isip at makapagbigay ng sapat o tamang desisyon. Then, ang batang presidente ay maaring magkaroon ng kawalan ng respeto, mga kababayan. Mas iginagalang natin yung mga nakakatanda sa atin. So how we will going to respect a president kung bata-bata pa siya? Lalo na pag wala siyang sapat na karanasan. At ang mga batang presidente, vice president, ay maaaring mahirapan sa pagtanggap ng mga kritika at mga pagtutol.
mula sa mga tao na nakakatanda sa kanya. Ganyan pa man mga kababayan, naniniwala rin ako na ang mga bata mas energetic, mas masigasig, madali silang angkop sa panahon natin ngayon, 'di ba? Millennial, meron tayong tinatawag na millennial, mga ganyan. Mas madali silang umangkop sa mga pagbabago at teknolohiya. Ngunit sa huli, naniniwala ako mga kababayan na ang pagiging presidente ay nakasalalay sa kwalifikasyon, mataas na pinag-aralan, kakayahan, experience at hindi lamang sa edad. So nakita natin itong post na ito at gumawa tayo ng reaction kasi tinatanong doon kung ano yung masasabi mo, kung payag ka ba na babaan ng 35 years old at baliwalain yung 40 years old as requirement ng tatakbong presidente at vice-presidente. Para sa akin mga kababayan, sariling opinion, hindi dapat yung taong gulang yung ina-amend. Dapat ang i-amend yung kaalaman at karanasan. May integridad, experience, liderato, malasakit sa bayan. Dapat nakapagtapos ng pag-aaral, doctorate, abogado, yung may alam sa batas. Hindi yung drop out. Tingnan nyo, nangyayari sa atin ngayon, di ba? Alam naman nating lahat na hindi nakapagtapos ng pag-aaral si ano. Tingnan nyo ngayon ng Pilipinas, palpak. Sinasabing weak leader. Dapat yung presidente natin o vice-presidente hindi lamang doon nakasakop na 40 years old na Filipino citizen, law-abiding citizen, kundi karanasan, kaalaman at kakayahan. Mangilan-ilan pa lamang yung mga pagdating ng 30, 35 ay na-mold ng maigi yung pag-iisip. So para sa akin napakahalaga yung educational attainment niya. Kasi tayo nga, pag nag-apply nga tayo ng kumpanya, clerk lang kailangan college graduate Sana ganun din. Mga senator, congressman, dapat mataas yung level ng pinag-aralan. Dahil naniniwala tayo na pag mataas yung level ng pinag-aralan, mas marami siyang alam na i-a-apply para sa atin. Sana yung amyendahan, yung mga yung mga nagtatrabaho sa government na agahan yung retirement age. Dahil pagdating ng 60, hindi na sila efficient na magtrabaho. Aminin man natin, at the age of 50, some are already forgetful, too slow ng kumilos. Yun ang mga dapat na amyenda, babaan para naman ma-enjoy nila yung retirement pay nila. So para sa akin mga kababayan, mas okay na mag-stick tayo sa 40 years old. Hayaan mo sila na magkaroon ng experience, sapat na experience na kanilang magagamit if ever you will run as president or vice president sa mga darating na araw. Dapat na amyendahan yung magpa-hair follicle test muna. Yung vice-presidente, o vice president, lahat ng mga tatakbong politiko, sa senador, congressman, mayor, vice mayor, kapitan, iyon ang dapat amyendahan para hindi babagsak yung lipunan natin. Puro na lang kurap yung alam, matatalinong mangurap pero hindi matalinong gumawa ng mga batas at kung paano resolusyonan. So, napakahirap mga kababayan na basta-basta na lang palitan yung konstitusyon natin na nakagawian na natin. Kaya sana instead na bawasan ay dagdagan yung kwalifikasyon para sa ganon ay mas maging karapat-dapat na magsilbi sa taong bayan. Maraming salamat po.